hangga't maaari tapusin para pagdating ng January, medyo fresh start. Anong pinagkakaabalahan natin ngayon, especially December? Mostly at this time, aside dun sa Christmas party, joke lang. Siyempre, naayos natin yung ibang, meron kasi tayong 2 board meetings ang daming mga instruction ng board na tinatapos natin. 2 yan, no? Isang Wednesday at saka isang Thursday. So, definitely meron kami mga reports dyan na hinihintay nila. Although yung mga iba naman pumapasok, perhaps baka ito mga to iba papasok by January na. Yung sinabi niyong 2, sir, every week yan? Wednesday at saka... alam ko twice a month ang ano ng board natin. Pero mas malimit, nagti-3 times a month sila. Buti na lang Tuesday tayo rito, no? Pero for this month, alam ko 2 beses lang. I just don't know if meron siguro by after Christmas kasi may pasok pa yun Baka magtawag ng board meeting anytime. Alright. The last time you were here, itanong ko to, sir. Pero that was back then, ano? Kung ano ang latest na headache ng legal department. What about now? Ngayong December, meron bang yung sagot? Nakalimutan ko na rin, honestly. Oo. Kasi mas mahirap yung mga problema ng mga tao Yeah. Hindi problema ng ahensya. Okay, so sa ngayon, gladly, wala naman gaano. Wala naman concern, po. Wala naman gaano problema. DJ, okay lang, sisingit ko lang para tuloy-tuloy na mamaya. Babatiin ko na lahat ng mga nagpapabati sa akin. Ayan! Okay, makinig! Hindi naman. Gusto ko lang ulitin yung mga taga-legal, no? Kukumustahin ko lang sila Sol, Kiro, Marcos, si Dennis, si Mitch, si Attorney Dennis, Attorney June, Ate Lorna, si Tina, si Attorney Ana, si Ate Chet, si Miss Ana, si Attorney Chof, si Kuya Bob, si Ate Neng, at saka si Attorney Melvin. Sa office po ng aming Deputy Administrator, siyempre si Deputy Administrator Randis Colango at saka si Ate Allen. Doon na nga pala si Marcos ngayon. Ba't nakalista pa rin sa legal si Marcos? At yung aming mga OJTs, yan, si Mau, si Nikki at saka si Dolly. Okay. At yung aking may bahay, siyempre si Hazel, ang aking mga anak, si Via, Viel, Venice at saka si Vien, mga kasama sa bahay, si Beng at saka si Angel. At siyempre, yung mga nagluwal sa akin sa mundo, aking mga magulang sa San Marcelino, si Mayor Joe and Lydia Rodriguez, tsaka siyempre mga taga San Marcelino, sila Tita Josie sa bahay namin doon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, hello sa inyong lahat. Hopefully they're all listening, ha? Sabi nila sa akin, maabot doon Yeah. And kung hindi man umaabot yung physical signal natin, pwede naman po tayong mapanood sa internet. Naka-live stream tayo. Hanapin nyo lang po. Maniningil yung mga yan Papakita mo yung, yung binatik ito. Anyways, mamaya po pag natapos to, pwede nyong panoorin kagad ha. I-upload na kagad sa YouTube. Pwedeng panoorin ulit all over again. Pwedeng i-play ng i-play. Kaya yung mga katanungan niya po, hindi nyo naintindihan yung sagot, ulitin nyo lang. Just look for Subic Bay 895 on YouTube. Yun lang yun. Those are the search words. Subic Bay 895 sa YouTube. Meron tayong official YouTube channel. Ayan, doon nyo po makikita. Pati yung nakaraang episode na feature din natin si Attorney Bon, nandoon po, naka-upload na ngayon. Pwede nyong panoorin ulit. Okay. So, anything else you would like to add, sir, bago tayo mag-umpisang may tumating na ba, magbasa DJ? ng mga katanungan? Yes po. Sige, DJ. Okay. Sige. Fire. Eto po, may nagtanong dito. Ang concern niya po, nung namatay daw yung asawa niya, meron silang naiwan na 2-year-old na bata, na anak. And may nag-advise sa kanya sa barangay daw nila na mas makabubuti na yung magulang na lang daw ng asawa niya ang mag-aalaga sa bata dahil wala siyang trabaho. Tama po ba yung sinabi sa kanya nung ano? Yun ang tanong niya. Tama po ba yung sinabi sa akin nung taga-barangay? Dalawang aspeto po yan, kung titignan. Una-una, yung legal right kung saan mapunta yung bata is sa'yo. Kasi ikaw yung asawa. Tapos 2 years old pa pala. 2 years old, yeah. Kahit naman hindi kayo kasal, anak mo yun Na halimbawa lang naman, iniisip ko lang yun. Kung sinasabi man nila yon, siguro practical point of view na yun. Practical point of view. Baka naman may kaya yung mga magulang nung asawa mong namatay. Yeah, that's the case nga daw po. Mas may kaya. Ano yun? Practical point of view yun. Hindi yun legal na. Pero legally speaking, nasa iyo dapat ang bata. Legally speaking, she has all the right na mapanatili sa kanya. Yung buong karapatan para makuha yung bata. Kaya lang, yun nga lang, siyempre isipin mo rin, baka mamaya nga, pag napunta sa yung bata, baka mahirapan ka lang, pati yung bata mahirapan din. Alright. Basta siyempre, wag na mailayo sa iyo yung bata. Karapatan mo yon, hindi nila pwedeng ilayo sa iyo. Kaya siguro nasabi na lang nung barangay na gano'n.
It's just a matter of sana na lang din they're in good terms para walang problema, di. Oo, help each correct. other and apo naman Baka nila yun. doon pa siya nakatira, di Wala sayang naman, di ba? Yeah. Di sama-sama rin naman pala sila. Magkakaroon lang siguro ng problema yan kung if they're not in good terms or Oo, something like that. Tsaka baka may boyfriend na siya. Yeah, that's another thing. Oo. Eto, si Mr. Jeffrey D ang sabi niya. Hi po, dati po nagtatrabaho ako sa isang kumpanya kung saan nakakalanghap kami ng iba't ibang chemical gaya ng pintura, especially. Noon pong tapos na yung kontrata ko, nagkaroon ako ng sakit sa baga. Sabi ng doktor, nakuha ko nga daw sa pagtatrabaho ko dati. Ang katwiran sa akin nung representative ng company, wala na raw ako sa company nung nagkasakit ako kaya wala daw silang pananagutan. Anong masasabi niyo doon, Attorney Hindi, Sam? meron pag matitrace talaga na galing dun sa trabaho mo, yung karamdaman, meron silang pananagutan. Chemicals paints and... Opo, chemicals. Opo. Usually may fund yun Tsaka alam ko covered naman yan ng mga insurances. Yun nga, gaya ng PhilHealth, etc. Yeah. Ang problema lang doon is... May employees compensation program na tinatawag dapat meron yung kumpanya nyo nun. Parang naka-allocate sa hazard Correct. aspect of... Hazardous pala yung pinagtatrabahuhan. Kasi chemicals and... Huwag kang maniwala doon. Pag sinabing wala sila... Nagtitipid lang yun. Dahil siguro na-diagnose or na-find out, wala na siya sa company. Most probably. Yun Baka nga, mamaya sa iba mo nakuha. Sabi niya tapos na. Nila, Yeah. So, they can... Natitrace naman yan. Natitrace naman yan. Kung saan ka na-expose sobra. Yung percentage na makukuha mo yung sakit from that previous work. Nakikita naman yan mga yan. May technology naman na. Yeah. And I understand, hindi mo naman basta-basta makukuha yun ng saglitan lang na, kunyari tapos ka na sa company. After a couple of days, nagkaroon ka na lang nalanghap mo sa iba. Doon ka nagtagal sa company na yun Siyempre, most probably. That is correct, DJ. Okay. And ayan po, sa mga gusto pong magtanong, text lang po kayo. Again, ang text number na pwede nyong i-text, dalawa. Sa akin, 0909-263-0840. And kay Attorney Bon naman, 0917-569-8474. ayan, nakapost po sa live stream natin yung number ni Attorney Von. And pwede rin po Ngayon yun lang tumawag. po yan pwedeng tawagan. Tsaka text. Yeah, pwede rin tawagan yung cellphone. Ayan, pwede nating i-hook up dito sa console natin. Alright? And pwede rin kayo mag-comment dun sa Facebook page natin. Look for 89.5 Subic Bay Radio on Facebook. Nandoon na po yung link. You're just gonna be one click away. I-click nyo lang yung link kung nasaan yung live stream natin. And yun, mapapanood at mapapakinggan nyo po kami ng live via the live stream site of 895 Subic Bay Radio. Okay, so siguro let's pause for a commercial quick break, Attorney, and then we're gonna be back with some more answers. I mean, some more questions. Oo, baka magdatingan Legal na. matters. Ayan. All right. Please stick around. We'll be right back. Did you know that the flagpole in front of Building 229 is symbolic? The flagstaff has a height of 94 feet, symbolizing 94 years of the U.S. military presence in Subic Bay. The flagpole base measures 8 feet in height, symbolizing the 8,000 volunteers of Subic Bay. On November 24, 1991, one of the biggest Philippine flags in history was raised over the flagpole and flew for the first time in the former naval base, symbolizing the beginning of the country's sovereignty over Subic Bay. The Subic Bay Metropolitan Authority and the entire Freeport community commend the heroism of the Subic Bay volunteers. Hi there, this is Lindsay. Using cell phones while driving is strictly prohibited. In Subic Bay Freeport, traffic rules are strictly enforced. A safety reminder from Corporate Communication, LED, and this station. 89.5 worldwide. Play Subic Bay Radio. I'm in a store and I'm singing. Hey, there's no singing in the North Pole. Yes, there is. Don't be a Scrooge. Look, let's sing a song, all right? It's Christmas. Sounds like someone needs to sing a Christmas carol. No, it's Santa Claus singing hot new songs being played over 89.5. What? I must be losing my mind. You can call me Queen Bee, and baby, you'll rule. 'Cause I am a Santa.
And you're going to scare me. Are you ready, Chicos? I must be losing my mind. Oh, go ahead. Sing along with your favorite songs all season long. Merry Christmas. 89.5 My Subic Bay Radio. We are back. Welcome back to the Freeport Hour. Check the time, people. It's now 9:43 in the morning. The time check brought to you by PLDT Subictel's iGate, a dedicated premium internet access service that provides businesses with high speed, diverse, reliable, and managed connectivity to the global internet. Contact PLDT Subictel Sales Group at 252-2375 or email sales@subictel.ph. Our live streaming powered by PLDT Subictel DSL. Thank you, PLDT Subictel DSL. And also, check out the PLDT Fiber, now available in Biniktikan and Kalayaan housing areas. Also in QB, coming soon to the Central Business District area. PLDT Fiber, the fastest, most powerful internet. Because it's fiber, all right? Call them up at 252-2375 for more increase. And also, we would like to appeal on you guys listening right now, okay? The fifth gift-giving project of 89.5 My Subic Bay Radio is coming soon. It's being spearheaded by DJs Jeps and MJ. Yung pong mga gustong tumulong, gustong mag-donate, we are now accepting donations like canned goods, noodles, clothes, especially for kids. Mga damit po na pambata, mga toys, chinelas, sandals, especially yung mga para sa mga bata. Yan po, tinatanggap nila Jeps and MJ. Makipag-usap kayo sa kanila, contact them. They are doing their program Mondays through Fridays, 1 p.m. to 3 p.m. Bay Request Express, the fifth gift-giving project of 89.5 My Subic Bay Radio. Oh, I forgot, rice. Ayan, perfect po, rice. Pwede nyo rin pong i-donate yung, ang magandang i-donate rice. Ayan, okay? And to continue now, back to the topic. Actually, we're waiting for your topic na gusto nyong itanong sa amin. Meron nag-text sa akin, DJ. Sige po, go ahead, sir. Medyo jejemon yung kanyang text. Jejemon. Maulang umaga po, tanong ko lang po, patay na kasi yung asawa ko, 3 taon na po. Alright. Kasal po kami. Tanong ko lang po, kung sakali magpakasal ulit ako, pwede po ba yun? Definitely. Oo. Nung namatay yung asawa mo, na severe din yung marriage. Yeah. Automatic yun, sir, no? Oo, automatic yun. Pero do you have to process some papers muna na, of course, death certificate niya kailangan? Oo, hingin ka uli ng ano eh. Kung magpapakasal ka ng yung single ka, tawag na doon. May tawag doon eh. Parang certificate of no marriage. Being a single. Senomar ang tawag nila doon, Certificate of no marriage. Na-dissolve na yung first marriage. Baka hanapan ka, syempre, nung local civil registrar ulit. Tsaka yung mag-officiate nung kasal. Kasi commonly, we know for a fact na you have to give them a copy of your that certificate of your deceased yung requirements, spouse. Then, aside from that, yun pala, the Senomar ang kailangan mong sa local civil register naman yata nakukuha yung lahat. So, definitely, pag may death certificate ng asawa mo, syempre, by one instance, makikita nila yun on the records. Alright. Okay. And here's another one. Sabi niya, good morning po kay attorney. Sabi niya, tanong ko lang po sana, ano to? Jeje text din eh. May tanong lang po sana. AQ is ako no? Nag-work ako sa, there you go. Nag-work ako sa hotel po. Ganito po kasi sitwasyon. Bali po, iba na ang amo, sabi niya. Iba na amo ko now. Yun. Ang usapan po, continuous pa rin daw yung tagal ng service ko sa dati kong amo. Okay lang po ba yun? Meaning, siguro ibig niyang sabihin yung hotel, nag-iba yung may-ari. Siguro binili, nag-iba na yung amo. Pero i-continuous daw yung length of service nila, parang ganon. Pwede pakiulit-ulit, DJ. Medyo nawala ako. Actually, malabo din, sir. Ito lang pagkakaintindi ko, ha. Sabi niya, tanong ko lang po sana, sa hotel ako nag-work, ganito po ang sitwasyon. Bali po, iba na amo ko now. Iba na amo now. Ang usapan po, continuous pa rin daw yung tagal ng service ko sa dati kong amo. Okay lang po ba yun? Ibig niya sabihin nga siguro, iba na yung amo pero same hotel. Kasi tinatanong niya yung continuous of length of service eh. Okay. Siguro ang nangyari dyan,
Actually, pabor sa'yo yun. Kung continuous. Kasi, so what's the problem, ha? Pa nagpalit kasi, baka iniisip niya pa nagpalit kasi from one company to another, may separation pay ka eh. Kasi para na-retrench kay lahat. Tapos merong bagong management, bagong company na mag-a-assume nung supposedly. Parang sa FSC dati, noong halimbawa daw, nawala ako sa FSC, pag-transfer na ako sa SBMA, meron ako separation pay sa FSC. Alright. Baka yun na inaasahan niya. Dahil nagpalit na, supposedly, ang nangyayari is, na-retrench sila sabay-sabay o kaya closure ng business, entitled sila kasi ng separation pay pag ganun eh. Tapos yung bago mong amo, fresh start. Fresh start, okay. Pero kung ang nangyari naman sa kanila is hindi nagbago yung kumpanya, nagbago lang yung ownership within the company, baka gano'n na nangyari sa kanila, continuous lang talaga yon. Continuous lang talaga yon. Baga walang change in any status. The operator. The operator. Baga nag-change lang ng management. Example, 89.5, binili ng iba na yung may-ari. Example lang po to ha. Hindi for sale 89.5. Binili ng may-ari. Kung ano yung 89.5 pa rin siya. Hindi. Ibig sabihin, no changes. Nag-close yung dati. Nag-close yung dati. Bigyan kita na, sige. Bigyan natin sila ng maganda example. Okay. Halimbawa, si ABC Corporation. Okay, si ABC Corporation. Si ABC Corporation, ang negosyo niya is, sabihin na natin... ito, yung example niya, hotel. Hotel. Sige, hotel. Si hotel. Nagsara si ABC. Nagsara si ABC. Tanggal kayo lahat, di ba? Pag sarado nga eh. Entitled kayo doon for separation pay. Unless yung cost ng kanyang closure is talagang financial distress. Merong tinitignan din gano'n, under the labor code. Pero kung halimbawa, may nagtuloy sa kanya, no? May nagtuloy. Nagtuloy naman sa kanya si DEF. Si DEF. Corporation, which is bago na bagong kukuha ng hotel, fresh start yon. Pero kung si ABC Corporation, ang may-ari halimbawa si DJ Tommy, tapos nawala na si DJ Tommy, binili ko lang, tuloy-tuloy ABC pa rin siya. ABC company pa rin siya. Okay, so there you go. Ayan, malinaw yung paliwanag ni attorney ha. Kung same company pa rin yan, binili lang ng ibang nagbago lang ng owner. Management. Continuous pa rin. Walang pagbabago. Alright. So, yan. Okay. DJ, may nagtanong na rin sa akin, no? Sige, sir. Go ahead. Dalawa na yata. Sandali. Ang dami na. Ang dami nagpasukan. Sige, go ahead. You first. Sandali lang, DJ. Paano ba? Tinitingnan ko umulit yung isa. Okay. Eto. Medyo mahaba, DJ, no? Sasamsamin ko muna. Attorney, good morning. Good morning po. Tanong ko lang po, nabastos po kasi ako sa trabaho ko. Hinilikan ako ng isang trabahador din sa pinagtatrabahuhan ko. Okay. Ireklamo po sana namin ng husband ko sa labor, pero nakiusap po yung president nung pinagtatrabahuhan ko na kung pwede wag na lang daw. Iniisip niya siguro masisira image ng company namin. Pero kami gusto talaga na sana namin ireklamo. Pumayag na lang kami ng husband ko na wag na lang ireklamo. Baka kasi pag-initan ako ng boss ko, kaya tanggalin ako. Tama po ba ang ginawa namin na hindi namin inireklamo? Tapos po lagi sobrang late magpasahod yung boss namin. Ano po dapat namin gawin? Okay. So dalawa yung problema niya. Yung nabastos siya, tsaka mababa yung pasahod ng boss niya. Late lagi, sir. Nasa sa'yo yan talaga, no? Kung talagang desidido ka to file a case against doon sa nang haras sa'yo, sexual harassment, hindi naman yung boss mo lang makakasolve nun eh. Pwede kang pumunta sa court, pwede kang pumunta nga sa, sinasabi ko nga sa'yo, yung labor, hindi requirement yun dapat gusto ng boss mo. No? So, nasa iyo yan. Kung talagang desidido ka, pwede kang magreklamo both sa court sa labas, at the same time doon sa Department of Labor. Okay. Okay. Tapos naman doon sa mababa yung sweldo mo, ay pati yun. I think late lagi, sir, yung sweldo, sabi niya. Late. Yun, violation sa yun. akin, Basta maliit ang sweldo, hindi ka makapagsweldo, definitely violation ng labor code yun. Pati yun, pwede mong, may redress ka doon. Ang violation ng labor code is
criminal din. So, pwede ka rin pumunta Alright. sa kinaukulan para humingi ng redress. Kasama na siyempre yung dole doon. And basically, ano rin di ba, yung rights niya hindi naman natin yun rights mo yun di ba? We have to exercise our rights kung ano yung karapatan mo and gaya nga nung I had a similar experience before yung ganon, yung may nanghalik. Ako frequent. Obvious nga, sir. Nagreklamo lang ako, sir, nung hindi inulit. Sabi ko, pag di mo inulit, nagrereklamo ako. Ayun, buti Depende inulit. siguro sino halik doon. Oo nga, sir. Eto pa, meron din ditong nag-text. Same message. Okay. Alright. Here's one. Hi, good morning po. Pakias naman kay Attorney DJ, sabi niya. Gusto ko sana makuha yung panganay ko. Andun siya sa papa niya, okay, and almost 7 years na kaming hiwalay ng papa niya. At pareho na rin kaming may pamilya ngayon. Ang dahilan po, nung dati kong asawa, baka now kasi hindi, Ang dahilan po, nung dati kong asawa, baka now kasi hindi ko na ipakita sa kanila yung bata. Okay. Kaya ayaw ibigay dahil baka raw pag nakuha niya, hindi na raw ipakita sa kanila. Nasa kabalan lang po sila at nandito naman ako sa Subic. Ano po ang mabuti kong gawin? Kasi taon-taon po, mabibilang lang kung makita ko yung bata dahil parang tinatago nila. Okay. Siguro, minor pa siguro yung bata, no? Kasi 7 years. Natatago natatago. Let's assume 7 years, sir. Kasi sabi niya, 7 years 7 years hiwalay. na kita. And bata. No, kasi pag minor, talagang dapat sa magulang. Sa mother. Sa mother. Sa So mother. mas may right pala ang mother, sir, kapag ka. Oo. Kung ako sa kanya, pumunta na ako sa DSWD, ipatawag tong father niya, tsaka mag-set sila ng tinatawag na visitation rights. Pwede mong shared custody, sir? Oo. Pag-usapan nila doon kung paano yung shared custody. Shared custody. At saka paano yung usapan nila kung kanino yung bata na Lunes, ganyan. Napapag-usapan naman yun. Yeah. Oo. And let's just all Kesa get naman along. Kesa mag-file siya ng case sa court, baka naman matulungan siya. Mas mura doon, syempre, pag hingi lang siya ng tulong sa DSWD. DSWD muna. Alright. Okay. And how about this one? Good morning po. Tanong ko lang po kung okay lang kami magkasama ng long-time girlfriend ko. Mag 4 years na kami pero kasal siya. Natatakot daw siya baka idemanda siya ng ex-husband niya. Gayong yung ex-husband niya may kinakasama na. Ano po ba dapat namin gawin? Babae, no? Pareho babae. lang no? Pareho lang na may kinakasama siya. May kinakasama na rin. Yun nga lang, kasal sila. Yung babae at yung lalaki. Yung babae at saka lalaki. So definitely dapat mas severe yung marriage ties nyo, no? Yeah. Nagagawa lang yon through a court order, no, by filing a case for declaration of nullity of marriage. Nullity. Iba pa yung that's the annulment. Oo. Tama, sir. Actually, yung we don't have annulment divorce naman in the is Philippines. wrong. Declaration of nullity ang tawag. Declaration of nullity is different from annulment. Okay. Alright. Okay, What's the difference, sir? Para iba yung grounds ng annulment, iba yung grounds of declaration of nullity. Sa grounds siya pag declaration of nullity, merong mga sa annulment, halimbawa, na discover mo, sira ulo yung asawa mo. Yeah. Mga tipong ganon. Psychological Hindi, problems. yung Iba pa psychologically incapacitated is a ground for declaration of nullity of marriage. Nullity, okay. Yung annulment, maganda. Naloko ka, yun na lang, naloko ka. Niloko ka nung asawa mo, paano ba ito? Meron pala siya nakakahawang sakit. Alam ko, sinabi sa'yo. Tinago sa'yo. You have to discover that within 4 years from marriage. Within 4 years from marriage, you could file a case for annulment. Pag lumagpas na doon, wala na. Okay. So dapat, parang napatawad mo siya. Parang ganun lumalabas doon eh. Pero just the same, yung declaration of nullity of marriage, walang walang yung based on psychological incapacity, walang prescriptive period yon. Alright. So, I assume na lang natin na yun ang pwede niyang lang maging ground, no? Dapat niya mag-file. Okay. Kasi kung hindi, pwede silang makasuhan ng concubinage, ng adultery. Although yung isa naman, pag sila ang concubinage kasi at adultery, ang tinatawag yan mga private crimes eh. Pag private crimes,
may mga instances na tinitignan baka naman na-condone na nung ibang spouse yung meron kang asawang iba. Okay. So sa case niya, dahil parehas silang meron, lalabas, parang walang makakapag-file na sa kanila ng concubinage at adultery. Alright. Pwede, kung gugustuhin nila, kaya lang, depensa mo yon na siya rin naman meron. No, so lumalabas, may condonation bawat isa. Alright. Ayan. Very clear. Clear ba, Klaro yung DJ? Ako nagunahan medyo content sa pagkakita. Klaro, sir. Naintindihan ko na hindi ko nga dati alam yan Sandali, DJ, may nagtanong. Nanggugulo lang pala si Marco. Okay. Si Marlo pala ito. Si Marlo Ciruda. Pre, good morning. May ang tanong legal niya sa akin, concern ang tanong niya sa akin, pwede po magtanong. Ang tanong niya sa akin, loko talaga to si Marlo. Iba na to. Nagpapatawag na ng meeting si Ma'am Army to. Wala nang kinalaman po dito sa ating programa. Okay. Anyways, we're about to finish naman. Ito siguro last na, sir, no? Okay pa ba? Do you still have can you accommodate one more? Sige po, DJ. Walang problema. Hi, DJ. Tanong lang po natin kay attorney. Totoo po ba yung sinasabi nila na walang nakukulong ng dahil sa utang? Kasi po grabe yung naranasan namin. May nag-o-offer sa amin ng kung ano-anong gadget na ang galing mambola, teacher pa naman sa isang school. Ang naistapa niya po sa amin halos umaabot na yata ng 28,000 pesos. Ano pong masasabi nyo? Nasa saligang batas yun, no? Na walang nakukulong sa utang. Yun ang sinasabi nila, di ba? Pero may nakukulong sa estapa. Sa estapa. Yun lang yun. Pag meron ng element ng deceit, na kagaya sabi niya, pinangakuan daw sila ng mga gadget, kapag may element na ng deceit or fraud, nagiging estafa yan. Alright. So, may ano yan. May kulong yan. Pag ganon. Pag ganon. Pero kung inutang lang, pare, wala akong makain mamaya. Pangutang naman. Pag wala naman deceit, di ba? Talagang wala lang mapambayad. Hindi niya nabayaran. Correct. So, walang kulong yun. Ang tawag doon criminal intent. Walang criminal intent. Talagang nagipit lang. Wala yun. So, magdalawang isip na kayo yung mga gumagawa niyan. Naisip nyo, wala nakukulong sa utang. Kung sinadya nyo... Tsaka meron pa isang instance. Halimbawa, kinasuhan mo na dahil sa utang. Kinasuhan mo, civil case. Diba? Okay. Civil case lang, so walang kulong. Sinabi na nung court na bayaran mo. Okay, tapos... kinalaban mo yung korte. Sinadya mo na hindi bayaran. Kaya tinago mo lahat yung gamit mo sa bahay. Talagang, pwede ka ba contempt of court? Ayun, kulong yun. Kulong ka rin. Ayan, okay. Alright. So, I guess we don't have time anymore. Medyo may appointment pa si attorney. Okay, DJ. And it's 10 in the morning. Thank you, sir. A very fruitful morning and sa uulitin sana. Thank you very much, Gio. Sana nga dahil alam mo naman, busy, natatawagan ba kita, DJ? Actually, si DJ Double B, nire-relay naman niya sa akin yung message. DJ Double B. Opo, Nung mga nakaraan, lagi. busy tayo. Opo. Ngayon po, pagkakataon ko na, batiin ko na kayo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Yan, Kasi January na yata tayo muli ang next po, kung sakali man. Hopefully. Actually, ang legal department po is every second Tuesday. Second Tuesday. Of the month. Yes. Ayan. All right. Thank you, attorney, sir, for dropping by. Thank you for your time. Thank you very much to all of you. Okay. Good morning. Sa ulitin. All right. Okay, that's it for the Subic Bay Freeport Hour. Stand by for the Morning Brew. That's going to be next. And good morning. Subic Bay. In a world where only the best music is played. PBS, Philippine Broadcasting Service, jointly owned and operated by the Subic Bay Metropolitan Authority and the National